discussion tayo. Pwede mag-raise ng hand o kaya naman mag-chat. Tapos tawagin ko. Sige, si Arvin. Hello. Clear ba, Pas? Yes, Ayan, clear bro. sige. Lagay ko lang, Pas. Putol. Pambira. Yes. Sige, Pas. Wait lang. Ayan, okay na. So, Ayan, sige. alright. Salamat ulit pa sa pag-aaral natin. Kahit na aral naman na natin in the past. Pero magandang refresher nga, tribute to past. Talagang sakto kasi nung sa GMA din. Parang ano ba yun? 1 year ago ata, sakto. Ayun, puro pinag-usapan about gifts. Ordinary gifts, supernatural gifts, yung interaction ng mga gifts regarding sa Pentecost. Ang dami talagang pinag-usapan nun. So, 5 months intense discussion. Lahat ng mga idea. Pneumatology pa eh. Ayun yun pa. Lahat ng regarding sa gifts eh. Kumbaga, yun nga. Magandang reminder nga. Halos same din, halos plus. Yung nagkaiba lang talaga sa usapin ng discerning of the spirits. Pero lang yun. Moot and academic point. So yun, that's really the reflection. So as there are missionaries being sent out from the church, there are also visionaries being nurtured within the church. Second, to make full use of the ordinary gifts, the Holy Spirit is a great blessing in and of itself. All of the gifts are for the building up and strengthening of the church, the kingdom of God here on earth. Lagi ko nilalagay sa kingdom analogy pa sa yung usapin ng mga sundalo na kung saan bawat sundalo syempre may mga basic training yan, may mga kahandaan, may mga basic skills. Pero yung parang separates bawat or nagiging distinct bawat Kristiyano. Pero isa pa rin, isa na pananampalataya, isang pinagmumulan ng mga gifts natin. Yung kakayahan natin. Hindi naman lahat ng sundalo tagahawak lang ng baril. Yung iba nagiging medics, yung iba nagda-drive ng tangke, nagda-drive ng eroplano. Ganun din yung sa mga Kristiyano. Kasi hindi ka naman magiging effective sa digmaan kung lahat kayo sumusugod lang gamit nakabaril lahat kayo. Lahat kayo nakabaril. Syempre, iba-iba yun. At ganoon din sa iglesia ng Diyos. Hindi naman superior yung tangke kumpara sa eroplano. Kung lahat eroplano, di lahat nagtutumba ng mga missile. Kung lahat naman tangke, anti-tank rounds. So, military analogy pa sa. Pero ganun tinuloy-tuloy mo eh. So, kumbaga ganun na bilang kaharian ng Diyos, kung yung mga kaaway natin, yung Diablo, yung mga maling katuruan, yung mga, yung mga umaatake sa iglesia, napakarami nila. Ganun din yung biyaya ng Diyos. Napakarami ring mga biyaya, pagpapala at mga kaloob na ginagamit tayo sa kung saan tayo mahina, may ibang kapatid na malakas doon. Kung saan sila mahina, doon tayo malakas. So, salamat sa Diyos sa komunidad ng mga mananampalataya at tinubos niya na nagpapalakas ng kaharian niya. Nasa pamamagitan pa rin ng pamamaraan niya. So, salamat sa gawa ng banal na spirito. So, yung questions ko pa with regards sa yun lang naman mga extension na lang ng study pass. Your number 1, is it possible for Christians to have multiple gifts? Or should there be a specialization in one specific gift? That's yung second question ko pa with regards to uncovering the gifts na. Do gifts grow over time? Parang nung dating hindi ka Kristiyano, hindi mo alam gift mo. Ngayon na Kristiyano ka na, hindi mo pa rin alam gift mo. Ano ba dapat yung maging steps talaga ng isang Kristiyano pag nasa church na siya? Like, yun nga. So, yun lang naman yung mga questions. Hindi ko na get yung pinaka-last na binagit mo, bro. Pero nabasa ko itong dalawa. Pero sige, mag-follow up ka na lang, bro. So, thank you sa comment ulit, bro. Maganda yung analogy mo, yung sa military kanina, na susulong yung goal ng military kung lahat ay merong role na ginagampanan talaga. So, magandang analogy yun. Tapos, yun sa question, una, possible ba isang believer ay may multiple gifts o may specialization lang sa isang gift? So, normally,
may multiple gifts talaga. Posible yon. Hindi naman tayo nililimit sa isang gift lang. So, meron talaga na iba-ibang mga kaloob yung mga isang mananampalataya lang. Meron, di ba? Meron, for example, si Stephen. May gift siya ng help doon, pero may gift din siya ng preaching. Yung ibang mga bilang mga apostles before, may gift sila ng miracle, healing, tapos meron din silang gift ng preaching. Meron din gift ng exhortation. May iba-iba. Hindi kailangan naman na may isang specialization lang. Although meron tayong alam natin na doon tayo tinawag na mas makakapag-focus tayo at yun yung magiging main role natin kumbaga sa church or sa kaharian ng Panginoon. Pero meron talagang binigyan ng Panginoon na iba-iba. Maging isang mananampalataya lang. Ang wala lang na sinasabi natin ay yung lahat, of course. Hindi isang believer ay lahat ng gifts meron siya. Buong katawan na siya nun. sabi ni Pablo, kung mata, kamay. Yun yung analogy, illustration niya. Pero hindi pwede ng isang believer nasa kanya ng lahat. Wala. It cannot be. Pwedeng multiple. That can happen. At sa number 2, may kinalaman kasi doon yung specialization na sinasabi mo. Nag-grow yung gift, of course, as we use them. Lalago yung mga kaloob na meron tayo kung paano natin sila ginagamit doon sa pakinabang ng kaharian ng Diyos. Kaya sila grow dahil para mas maging pakinabang lalo doon sa kaharian ng Diyos. Yun yung purpose nung pag-grow. And yes, it does. Hindi stagnant yung gift. For example, sa pastoral gift ng teaching, merong growth dyan. Hindi yan parang yung unang naging mananampalataya tapos merong kaloob ng pagtuturo. Yung pagtuturo mo after 15 years ay ganun pa rin. Hindi. Inaasahan doon ng sabi ng 2 Timothy chapter 1 na fan the flame na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Actually, ang pinapatungkulan nila doon ay gift. Yung gift daw ay pag-alabin. Ibig sabihin, palaguin. Kailangan merong makikitang progress doon sa kaloob na yon. Ay, ang kaloob lang naman na hindi lalago ay kapag di ginagamit. At hindi ginagamit sa tamang paraan. Tamang kinalalagyan. So, ayun. Doon sa one, di ko naintindihan sa pinakalas na binanggit mo kanina, pero baka may follow-up ka pa. Siguro, hiwalay ko na lang. For one, siguro ang follow-up ko na lang dito. Yung concern ko kasi pagka, for example, may multiple gifts ka, parang ano yung pagpupokusan mo talaga dun? Kasi minsan, ganun yung challenge minsan pagka sabi mo, may multiple gift ka. Pero alin ba talaga dun yung, dahil nga, limits of time, limits ng energy na rin. So yun, parang mga practical considerations pas. Yes. Meron naman talaga na multiple gifts, pero hindi lahat doon ay parang especially hindi lahat ay major na doon ka nakafocus. May isang gift ka na doon ka talaga nagagamit ng Panginoon. Tapos yung iba, nakakatulong ka, pero hindi ikaw yung pinaka doon. You can help sa ibang mga usapin ng giftedness. So, ayun. Pero tama, legitimate naman ang concern yun na hindi mo naman hindi lahat same priority. May mga gift na mas priority mo na doon ka nagiging mas kagamit-gamit. Ayun. Ayun, sa second naman pas yung siguro more of a final comment na rin. Dahil nga ang usapin nga natin dito, mas lumalago yung gift pag ginagamit.
yung challenge talaga sa atin, sa bawat isa, sa bawat mananampalataya, sa bawat tinubos ni Kristo, na gamitin yung gift. Na wag lang hayaan, wag pabayaan. Wag hayaang, quote-unquote, na wag hayaang mabulok. Kasi nabubulok yan, lalo na kung hindi ka naglo-Lord's Day. Patik na yun. Dahil kung hindi ka naglo-Lord's Day dahil lang sa hindi mo trip, parang hindi ka Kristiyano talaga nun. Actually, mas masahol pa sa hindi Kristiyano yung ganun. Hindi lang nag-Lord's Day dahil hindi na trip. Kumbaga, may point din na na pag lumalayo ka sa kaharian, nawawalan ka ng motivation, nawawalan ka ng strength in some sense. Kasi wala ka sa presence ng mga kapwa mo sundalo na nag-ano rin sa'yo, naghahatak sa'yo, nagtutulak sa'yo. So, may importance talaga yung gift. Ayun nga, as yung sa usapin ng pag naputol yung kamay sa katawan o pagka naputol yung paa sa katawan, ano nangyayari sa naputol na bahagi ng katawan? Siyempre, lahat magdudusa. Pero ang pinaka nagdudusa, yung naputol na bahagi. Yung naputol yung kamay mabubulok, yung paa mabubulok. So napakahalaga talaga na, at mabigat na reminder sa ating lahat na kaya tayo may panawagan na maglingkod tayo, magsilbi tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi yung minsan magbibigay ng buhay sa atin. Not in a sense na ng salvific life, no. Yes. Hindi yung nagbibigay sa atin ng spiritual motivation, ng tawag dito, ng kaligayahan na hindi natin mahanap sa ibang bagay. Yun yung nawawala pa siguro na dapat tawag dito, ma-motivate sa bawat kapatiran na apprehensive or para may tawag dito, may nagpipigil sa sarili na maglingkod. Maglingkod ka. At kapag nakita mong muwalpak ka, paglingkod ka sa ibang bagay hanggang sa mag-succeed. Parang yun lang naman. Yan, salamat. Yes, tama yun. Actually, kaya tayo binigyan ng Panginoon ng gifts ay para maging useful sa kingdom. Dahil yung cost naman na yun, hindi cost ng tao. Hindi naman yan layunin ng tao, hindi naman yun mission ng tao, hindi naman yan gusto lang ni pastor, gusto lang ng church. Kung hindi, ano yun ang Panginoon Yun ay cause ni Christ. Para sa glory ni Christ, para sa pagsulong ng kaharian, para sa kaligtasan ng ibang mga makasalanan at sa pagpapanatili ng ibang mga mananampalataya. Yun yung pinaka goal Bakit ng hindi mali ang magpagamit. Hindi mali ang maging kagamit-gamit para doon sa kaharian ng Panginoon. Kasi either way, ginagamit tayo. Either way, nagiging instrument tayo. Pero para saan? Kaninong goal ako nagiging instrumental? Kaninong mission ako nakakaambag? At hindi totoo may mission ako kinakampihan, pero kanino? So, yun ang tanong. So, thank you din, Arvin, sa salamat din, yung mga input mo. Si Make, ayan, number 1, pwede bang ma-misuse yung spiritual gifts? Paano malalaman kung mali na ang pag-exercise ng gifts at paano mape-prevent ito? So, yun number 1 muna. Yes, pwede ma-misuse yung mga gifts ng Panginoon. Maraming binigyan ng gift ng Panginoon, most especially, mas kitang-kita natin sa Old Testament Binigyan sila ng gift ng Panginoon, pero binigyan sila ng gift para sa kingdom concern, para sa Israel. Kaya lang, ginamit nila yung mga gifts nila para sa kasalanan. Ang dalawang naisip ko ay marami pala iba. Pero on top of my mind, si Samson saka si King Saul. Si Haring Saul, binigyan siya ng gift ng Panginoon na mag-lead. Si King Saul, isa rin yan sa mga, hindi niya personality yung gift niya. Si King Saul, matangkad siya, matipuno siya, gwapo siya, kumaga king outwardly, king material. Pero sobrang mahiyain niya at matatakotin siya. Pero dahil binigyan siya ng gift ng Panginoon, ng kingly gift, binigyan siya ng pangharing kaloob, kinaya niya na mamuno. Naging talaga siya.
naging leader siya ng Israel. Kaya lang later on, ginamit niya yung gift niya na yon para ipapatay si David. Si David, siya na yung next anointed eh. Pero isipin niyo, ginamit niya yung, hindi lang position niya, kundi yung gift niya para ipapatay si David. Ganon din si Solomon. Si Solomon, binigyan siya ng kaloob ng Diyos ng katalinuhan. Pero yung katalinuhan niya, of course, ginamit niya una sa Panginoon. Pero later on, ginamit niya yon para sa pure wealth na lang ng Israel. Hindi niya na ginamit yung katalinuhan niya para maalis yung mga Diyos-Diyosan, ma-prevent yung mga Diyos-Diyosan, para hindi siya makapag-commit ng adultery, kasi ang dami niyang wives, no? Saka concubines. Hindi niya ginamit yung wisdom niya para doon. Hindi mali na isipin na ginamit niya pa yung wisdom niya para makagawa ng kasalanan. So, pwede siya magamit sa mali. Hindi yung tamang venue para gamitin yung gifts nila, pero doon niya ginamit. Si Samson din, di ba? May gift, supernatural yung gift ni Samson. Pero hindi niya ginamit sa para sa Panginoon. Madami niyang mga binali. So, yes, of course, mape-prevent yung ma-misuse yung spiritual gifts by focusing doon sa sanctification. Huwag maalis sa isip natin na hindi porket naging kagamit-gamit ako sa Panginoon ay hindi ko na kailangan nung sanctification. Yun yung binabanggit ni Schreiner kanina, na merong mga Christians, most especially sa charismatic circles, na sobrang gifted nila in the sense sila na yung nagde-define nun. Gifted sila. Tapos, yung lives nila ay nagkakaroon sila ng immoral lives. For example, si Jimmy Swaggart, kasi yun ang naalala ko eh. Isa siyang charismatic pastor. Tapos nahuli siya na nagbabayad at ng prostitute. Huling-huli talaga siya sa akto. Tapos ayaw niya bumaba sa pagpapastor. Nag-apologize lang siya. Tapos, pagkatapos nun, ng event na yon, pangalawang umiyak pa siya sa national television. So, gifted siya magsalita, gifted siya mag-lead. Ang laki ng ministry nila. Tapos, pangalawang beses nahuli siya, ang sabi niya na, God told me na kailangan ko ituloy yung pagpapastor ko. So, yun ay alam natin, ginagamit niya yung mga gifts niya na kaya niyang persuade ng tao, kaya niya mag-lead. Kaya even after that, may mga tumuloy pa rin sa kanya, naniwala pa rin sa kanya. Misuse. Pero hindi niya misuse yun kung nakafocus siya sa kanyang sanctification. Kung nakafocus siya sa sanctification niya, okay lang kahit di na ako magpastor, basta maging tama ako sa harapan ng Panginoon. Ganun yung gagawin niya kung nakafocus siya sa sanctification niya. Magpapagamit ako later on sa mga paraan na pwede akong gamitin ng Panginoon. Pero hindi, pero ang unang focus ay yung sanctification. Doon na mape-prevent na mali na magamit yung mga spiritual gifts. Kaya lang, nagagamit ng mali yung spiritual gifts ay kapag wala nang pakialam sa holiness ng Diyos. Wala nang pakialam doon sa ano ba yung tama para sa Diyos. Kapag in a sort of healthy discipleship sa harapan ng Panginoon, hindi malayo na maging healthy rin yung pagpapagamit ng spiritual gifts. Ayun kay. Tapos sa number 2, yun, yung kay Arvin din na pwede bang magbago yung spiritual gifts over time. Nakukultivate siya, yes, pero nakukultivate siya
by yung mga binanggit natin kanina. Mako-cultivate siya by using it, by attempting sa pagpatuloy siyang ginagawa at nakikita natin na nagiging fruitful siya o kaya naman nagiging helpful sa ibang mga believers or sa church, dun siya mag-grow later on. Doon sa nagbabago ba, I don't think na parang ang ibig sabihin nun ay nagbabago-bago ng gift. Pwedeng nakaka-discover yan, ng bagong gift. May gift rin pala ako dito sa part na to. Later on, nadi-discover siya. Yun yung pinag-usapan na possible na may multiple na mga kaloob yung isang believer. Na meron siyang multiple gifts. So, pero hindi yung parang nag-iiba-iba. So, ayan, baka may follow-up ka doon, Kurt. Okay na And po eh. one thing more, Sorry. I have Nasa- think in Okay. creating in the Nasa meeting ka. Oh. Sige, Kurt. Thank you. Dinig ko yung Indiano. Yeah, I saw it. Sige. What was that? Ayan, sige. Si Deacon Marlon, yung question ni Deacon Marlon naman ay may meeting sila sa work. Kay Deacon Marlon naman, pwede bang gamitin yung parable of talents para i-associate sa gifts? Sa totoo lang, pwede naman talaga. Pero ano lang natin, remind lang natin. Kasi yung parable of talents, ang ibig sabihin talaga ng talents nun ay pera. Yun ang currency nila. Ang currency ay talents. Hindi siya talento per se. Kumbaga yung talents, peso. Ayan. Ang talent ay dinar, dollar, yen, won. Yun yung talents doon sa parable of talents. Kaya, di ba, ang sabi nga doon, one talent, ang anong ginawa nung isang servant, nilagay niya sa lupa. Hindi mo naman malalagay sa lupa yung talento. Ang binuo niya sa lupa ay pera, pananalapi. So, ang totoo nun, yun ay isang parable sa usapin ng stewardship. Ibig sabihin sa mga pagmamay-ari natin, finances natin, directly So, ibig sabihin, saan mo ginagamit ang mga pinagkaloob sa atin ng Panginoon doon. So, pero, in application, pwede naman. Huwag lang ma-misinterpret na talent yun per se. Pwede naman siya magamit kasi steward din naman talaga tayo ng mga spiritual gifts. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng mga kakayanan na inaasahan niya rin na lumago, inaasahan niya rin na magkaroon ng bunga yung mga spiritual gifts natin. So, yes, we can use yung parable of talents para sa spiritual gifts. Kailangan lang ng qualification na ang talent ay hindi skill per se. Yun ay pera. Yung binanggit mismo ng Panginoong Jesus doon. So, ayun, Deacon Marlon. May doon pa, follow up doon pa. Follow up. Naalala ko yung tatlong di ba? Tatlong servants. Tatlo yung ginamit ng one servant. Kung maalala ko, tinapon siya sa walang hanggang kadiliman. Maalala yung text. Yan kasi doon ako pas nahihirapan i-associate. Kasi halimbawa, may isang believer na sobrang ayaw magpagamit. Parang gano'n kasi yung sense, ayaw niyang ipagamit yung mga gifts niya. So, meron siya. Pero kasi, yun nga, contradict yun sa paniniwala natin sa salvation na hindi nawawala yung salvation sa totoong mananampalataya. So, doon ako nahihirapan i-associate siya sa part na yun. Kasi yung iba medyo madali naman. Doon sa part ng judgment lang talaga ako medyo
yung medyo doon talaga yung challenging na part. Kasi kung i-associate natin, hindi naman natin pwede wala yung text na walang ganon. So, Yeah. ayun lang pa. Yung comment na labas. Kung ang application ay regarding doon sa judgment, pwede nating isipin, Deacon Marlon, na kabaliktaran siya ng Matthew 7. Opposite siya ng Matthew 7. Parang the other side siya ng Matthew 7. Dahil doon sa Matthew na binanggit kanina, ang dami nilang spiritual gifts. Tapos, yung buhay nila ay hindi in line doon. Therefore, tinakwil sila ng Panginoon. Dito naman, servant sila, pero hindi naman nila ginamit. Kumbaga, hindi talaga nakita, hindi ginamit yung kanilang mga bunga doon na mga pinagkatiwala ng Panginoon. Kaya itinapon din sila doon sa eternal darkness. So, parang sinasabi lang noon ay makikita sa buhay, makikita doon sa lifestyle or sa bunga ng buhay ng mananampalataya kung totoong Kristiyano siya. Totoong may fear ba siya sa Panginoon? Totoong Lord ba si Christ doon? Kasi doon sa parable, ang sabi mismo ng master, kilala mo naman ako. Tapos hindi mo pa rin ginawa. Yung inaasahan ko sa'yo. So, may sense doon na i-judge talaga siya according to his works. Pero pinatunayan lang nun yung kanyang heart. Yung kanyang status sa harapan ng Panginoon. So, hindi siya parang believer na eternally judged kung hindi ni-reveal lang noon. Sa bagay. I agree pa dun sa in-expose lang talaga yung genuineness ng kanyang profession. Pwedeng yun na may literal na talaga may binigay na spiritual gift yung Panginoon. Pero yun nga, part kasi ng pagka-Panginoon. Pagkilala natin sa pagka-Panginoon ng Panginoong Jesucristo is yung pagpapasakop Yung part nun is yung pagpapagaran. So, if you are not willing to be subjected to God, to Jesus Christ, it shows lang hindi mo talaga siya kinikilalang pagka-Panginoon. Bibig lang talaga or nakikisama ka lang or something. So, naniniwala ako na walang mananampalataya na mananatili sa ganung estado na walang willingness or wala man lang heart na gusto magpagamit. Pero may mga challenges na nahihiya pa sa una o kaya hindi pa talaga niya alam or hindi niya alam kung magiging effective siya pero hindi siya mananatili sa ganung state. Even nakatagong talent. For example, encouragement, pag-pray sa mga kapatiran, yun pag-regular na pagiging tapat sa pag-observe ng Lord's Day kasi naiisip mo na pwedeng ma-discourage yung iba. I think that's a plain, yun lang yung mga, hindi lang masyadong appreciate. Pero yung mga grace na at gifts na hindi natin masyadong mapapansin. Pero I believe walang tunay na mananampalataya na hindi niya iniisip kung paano siya makakatulong sa kingdom kahit sa anong paraan. Hindi siya mananatin sa state na, okay lang to. Uuwi ako, pupunta ako church, wala na. Ganun na uli, parang routinary. So, lahat din mag-grow yung perspective natin sa kung paano natin tinitingnan yung Lordship ni Christ. And I believe yung part nun is yung participation nga sa kingdom cause. Using yung whatever na binigay sa atin na spiritual gift. Ayun lang, Pas. Ang maganda nga yung kung paano ihana yung part na yan ng parable. Salamat, Pas. It cannot be without. Kumbaga, hindi pwedeng wala. Yan, thank you, Deacon Marlon. Other questions or mga comments? So, pwede mag-raise ng hand or mag-chat.
Any question or comments? Going once, twice. Okay, sige, manalangin po tayo. Let's pray. Dito nagtatapos yung study natin regarding sa spiritual gifts. So, magkaroon na tayo update kung ano yung magiging kasunod na pag-aaral sa susunod na weekday, susunod na Wednesday. Sige po, manalangin tayo. Diyos namin, maraming salamat sa aming pag-aaral tungkol sa kaloob mo at mga hinasik mo, O Diyos, na mga kaloob. Tunay nga na ikaw ay mapagbiyaya sa kabila ng aming mga hindi paging kagamit-gamit sa matagal na panahon sa iyong mandato. Pero ganun din, O Diyos, nihiling ko rin na sana po ay makatulong ito sa amin para makita namin ang totoong pagpapasakop namin kay Jesus ay binubuo ng pagpapabanal at ganun din ang paglilingkod. At sa paglilingkod namin, wag namin kalimutan ang motibasyon nito na pag-ibig at wag niyo rin hayaan, O Diyos, na kami nagpapakilalang umiibig nang wala yung pagpapakita nito in the form of service. Sana po ang bawat isa sa kanya-kanyang mga church ay maging helpful, useful sa ministry ng kanya-kanya naming mga local church. Hihiling ko po ang pagpapala niyo dito, pagsama niyo dito, aming Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa lahat ng ito at bigyan niyo po kami ng mahimbing na pahinga at malusog na tulog para sa mga magpapahinga na at sa mga nasa trabaho at maka-graveyard shift. Hinihiling ko, Diyos, na gamitin mo ito na kalakasan sa kanila, sa kanilang pagtatrabaho hanggang matapos yung kanilang mga shift. We glorify you in the name of the Lord Jesus. Amen.